What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ashraf Alimoda at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2676 hanggang 2700. Boy, gusto mo bang manakawan ako? Iyan ba ang tinatawag mong tunay na lakas? Hinamak ni Linlong si Aaron na sinabi, sa antas ng lakas na ito, hindi katumbas ng halaga ang kanyang takot, naisip niya na ang Aaron ay isa pang mundo ng malakas. Ito ay kaunting kawalan ng pag-asa para sa Aaron, dahil sasabihin niyon ni Linlong, halatang hindi niya pinansin ang natural na kalamidad, ngunit ito ang pinakamalakas na paraan ng Aaron. Kung hindi kayang harapin ng natural na kalamidad si Lin, wala talaga siyang gagawin. Kaya mo bang labanan ang kapangyarihan ng natural na kalamidad? Sabi ng Aaron. Biglang humagalpak ng tawa si Linlong, na pagtanto nitong sinusubukan ni Aaron na gamitin ang pagnanakaw para harapin ito. Nakakatawa naman. Boy, ang tanga mo talaga. Matagal na akong dumaan sa binyag ng mga natural na kalamidad. Paano ako matatakot sa mga natural na kalamidad? Sabi ni Linlong. Nagbago ang mukha ni Aaron at sinabing, anong ibig mong sabihin? I'm not clear enough. If I want to go to that world, I have to go through the natural calamity. How do you think I got there? Sabi ni Linlong. Kawalan ng pag-asa. Ang kasalukuyang mod ni Aaron ay mailalarawan lamang ng dalawang salitang ito. Naranasan na pala ni Linlong ang mga natural na sakuna, kaya maaari siyang pumunta sa mas mataas na antas ng mundo. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang kasalukuyang mga natural na sakuna ay wala kay Linlong? Ngunit hindi susuko si Han hanggang sa huling minuto. Kahit na nakaranas si Linlong ng natural na sakuna, susubukan niya. Ito ay hindi sa Aaron ay paulit-ulit, ngunit siya ay walang ibang paraan sa lahat. Kung hindi, kailangan niyang maghintay para mamatay. Aaron buong release ng kanilang sariling lakas, nais na hayaan ang kalamidad din dumating mas marahas ang ilan. Kung mas malakas ang kapangyarihan, mas malamang na magdulot ito ng pinsala sa Linlong. Si Linlong ay karaniwang tumitingin sa Aaron kapag nanonood ng performance. Bagamat maaari nitong ihinto ang Aaron, hindi nito nagagawa. Gusto nitong mawalan ng pag-asa si Aaron at ipaalam sa Aaron kung gaano katanga ang pamamaraang ito. Don't worry. Take your time. Hihintayin kita, sabi ni Lin. Para sa ganap na walang malasakit na saloobin ni Linlong, ang Aaron ay maaari lamang magkunwaring hindi nakarinig. Sa oras na ito, hindi matitinag ang puso niya. Kapag nakahinga na siya ng maluwag, maaaring hindi na ito muling mabanggit ng Aaron. Dumadagandong ang kulog, handa nang umalis, sa madilim na ulap, hindi mabilang na kidlat ang nagsama-sama. Ang mga practitioner ng buong mundo ng Xuanyuan ay nakakaramdam ng malakas na puwersa sa sandaling ito, na nagpapanginig sa kanila. Huang Longhol. Matapos maramdaman ang kapangyarihang ito, hindi na mamalaya ni Feilongsheng ang direksyon ng madilim na kagubatan. Bagamat wala siyang makita, alam niyang nagsimula na ang Aaron, at wala na siyang paraan. Sana magtagumpay ka talaga. Kung hindi mo kayang harapin si Linlong, mawawasak ang mundo ng Xuanyuan. 3,000. Si Jiang Yingying, Huang Xiaoyong, Zhante Liuyo, at Yan Qinghua ay nakatayo sa tuktok ng bundok, nakatingin sa direksyon ng madilim na kagubatan. Master, ito na ang simula ng pagnanakaw. Sana ay mapatay ni Lei Rob si Linlong. Ipinatong ni Huang Xiaoyong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at same time na nanalangin.
Bagamat hindi nagsasalita si Jiang Yingling, ang kanyang ekspresyon ay naging marangal sa sukdulan. Bagamat may tiwala siya sa Aaron, wala siyang magagawa dahil kilala niya ang Aaron. Ngunit ang bagay na ito ay lubhang mapanganib kung tutuusin. Labis na mag-aalala si Jiang Yingling kahit na naniniwala siya sa Aaron. Kapag nagkaroon ng aksidente, ipapaliwanag dito ang buhay ni Aaron, na hindi katanggap-tanggap kay Jiang Yingling. Kuya Aaron, wala kang magagawa. Hinihintay ka pa. May isa pang lalaki na nagmamadali sa madilim na kagubatan. Siya si Ivory. Hindi inaasahan ni Han Sanchen at Jiang Yingling na dumating na si Ivory sa mundo ng Xuanyuan, at dinala rin nila si Han Nayan. Nay, kumulog po. Lumiit si Han Nayan sa mga bisig ni Ivory, halatang takot sa kulog sa hangin. Sinubukan ni Ivory na pakalmeyan si Han Nayan, hinaplos ang kanyang ulo at sinabing, hindi natatakot, nandyan si tatay, kasama si tatay, paprotektahan niya si Nener. Matapos marinig ang mga salitang, Dad, mas naging stable ang mood ni Han Nayan. Parang sa puso niya, bayani si Dad. Hanggat may tatay siya, wala siyang dapat ikatakot. Ito ay may kinalaman sa indoctrination ni Ivory sa Han Nayan mula pagkabata, kaya ang Aaron ay wala sa Han Nayan. Ngunit sasabihin ni Ivory kay Han Nayan ang tungkol sa Aaron araw-araw, at sasabihin sa kanya kung gaano kalakas ang Aaron, na natural na bumubuo sa kaalaman ni Han Nayan sa magandang imahe ni Aaron. Ngunit sa pagkakataong ito, napakalinaw ni Ivory na ang Aaron ay mas malamang na maging mas mapanganib kaysa mapalad. Ang lakas ni Linlong ay ganap na naiiba sa antas ng mundo ni Xuanyuan. Ito ay hindi isang antas ng magnitude sa lahat. Boom! Sa oras na ito, ang unang malaking kulog ay sumiklab sa himpapawid, na nagpapahiwatig na ang unang sakuna ay nahulog sa himpapawid. Bilang target ng natural na sakuna, ang Aaron ay tumakbo sa Linlong sa unang pagkakataon, sinusubukang gabayan ang natural na sakuna sa Linlong. Sa oras na ito, matagal nang gumawa ng hindi inaasahang hakbang si Lin para sa Aaron. Bagamat hindi ito umalis sa bundok ng Xuanyuan, itinaas nito ang kanyang buntot at hinarang ang kulog sa kalagitnaan ng hangin. Boy, sinabi ko na sa iyo na walang banta mula sa mga natural na sakuna, sa akin. Hindi ka ba naniniwala dito? Sabi ni Lin kay Aaron. Tumingin si Aaron sa lokasyon ni Linlong sa kidlat ng kalangitan, walang bakas, kahit na walang pinsala sa balat, na hindi maaaring makatulong ngunit hayaan ang Aaron na mawalan ng pag-asa muli. Hindi niya inaasahan na ang kanyang plano ay magiging napaka-vulnerable sa harap ng makapangyarihang Linlong, unang kulog pa lang, nagngangalit si Aaron at hindi sumuko. Wala siyang paraan, kaya't magagawa niya lamang ang kanyang makakaya. Hindi napigilan ni Linlong ang Aaron. Ngayon ay parang nanunood lang ng unggoy, nanunood ng Aaron na gumaganap. Anyway, sooner or later, makakapatay ito ng Aaron, at wala itong pakialam sa pag-aaksaya ng kaunting oras. Mabuti na rin ang makapanood ng magagandang dula pagkatapos matulog ng 1,000 taon, kailangan mong magsikap. May 3 pagkakataon si Tianlei. May natitira kang 2 pagkakataon, sabi ni Linlong. Huminga ng malalim si Aaron, binaliwala ang panunuya ni Linlong, at sinubukan ang lahat para hikayatin ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Gusto niyang palakasin ang kulog. Kahit maliit ang pagkakataon, susubukan niya ang kanyang makakaya. Ngunit sa oras na ito, isang pamilyar na boses, ngunit hayaang tumayo si Aaron, hindi makapaniwala, 3,000, nagulat si Aaron na parang nakuryente. Nang lumingon siya at nakita si Ivory sa hindi kalayuan, ito ay mas parang panaginip. Ito ba, yung hallucination before death? Tatay, ang Aaron, na hindi tinamaan ng kidlat, ay tinamaan ng kidlat at nakatayo doon. Hindi niya pinangarap na dumating sina Ivory at Han Nayan sa mundo ng Xuanyuan. Kung babaguhin mo ang oras at lugar, maaari itong maging pinakamalaking sorpresa sa buhay ni Aaron. Ngunit ngayon, nagulat lamang ngunit hindi masaya, dahil nahaharap siya sa malaking panganib, at ang pagpapakita ni na Ivory at Han Nayan ay maglalagay din sa kanila sa panganib. Hindi man lang matanggap ni Aaron ang sarili niyang kamatayan. Paano niya matatanggap na nasa panganib sila? Isang iglap, ang Aaron ay lilito sa panig ng Ivory, ang puso ay may 1,000 salita, ngunit isang salita ay hindi masabi. Tatay, ang maamong mukha ni Han Nayan ay walang muwang na nakatingin kay Aaron. Tumanggo lang si Aaron na hindi ko namamalayan. Nang buksan ni Han Nayan ang kanyang mga braso sa Aaron, nakaramdam ng kawalan si Aaron.
Nang umalis siya sa mundo, si Hanayan ay sanggol pa lamang sa kanyang kamusmusan. Ngayon, natuto na siyang tumawag sa mga tao. Siya ay isang maliit na babae. Ayon sa Aaron's time sa Xuanyuan World, wala pang isang taon. Malinaw, may ilang pagkakaiba sa pagitan ng mga time axis ng mundo at Xuanyuan World. Anong ginagawa mo? Nakita ni Ivory ang Aaron na hindi magagalaw, nagpapaalala ng paraan. Aaron na ito ay bumalik lamang sa Diyos, nagmamadaling si Hanayan sa mga bisig. Bagaman nakita ni Hanayan ang Han 3,000 sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng kakaiba sa Aaron. Binigyan niya ng halik sa mukha si Aaron, at pagkatapos ay sinabi kay Ivory na nakangiti, "Nanay, sa wakas natagpuan ko na ang aking ama." Panipi. Medyo nalungkot si Aaron dahil pinili niyang umalis sa lupa. Pinili niyang tulungan ang lupa na malutas ang mga problema nito, ngunit nakalimutan niya na kailangan din siya ng pagkabata ng kanyang anak. Sa sandaling ito, naramdaman ni Aaron na hindi siya karapat-dapat na maging ama. "Bakit tulala ka pa? Ayaw mo ba kaming makita?" Ivory dubibig sa Aaron sinabi, ay naging isang ina ng Ivory sa harap ng Aaron, mayroon pa ring isang mahiyain side. Mabilis na umiling si Aaron. Pangarap niya ang mag-ina. Paanong ayaw niyang makita ang mga ito? Kaya lang, ang puntong ito ng oras ay medyo kawalan ng pag-asa para sa Aaron. Napakahirap para sa kanya na harapin si Linlong ng mag-isa. Ang hitsura ni na Ivory at Hanayan ay walang pag-aalinlangan na higit na matakot si Aaron, kaya hindi niya kayang harapin si Linlong. "Bakit ka nandito?" tanong ni Aaron kay Ivory. "My daughter missed you. Siyempre pupuntahan kita," sabi ni Ivory na may natural na hitsura. "Pero napakadelikado na ngayon. Dalhin mo siya dali. Pupuntahan kita pagkatapos maayos ang usapin." Nag-aalalang sabi ni Aaron. Matigas na umiling si Ivory at sinabing, "Nabawi ko na ang karamihan sa alaala ni Fuyao. Mas kilala ko si Linlong kaysa sa iyo, alam ko kung paano mo gustong harapin ito, ngunit hindi ito gumana." Inaasahan ng Aaron na madyay gising si Ivory sa alaala ni Fuyao maaga o huli. Pagkatapos ng lahat, minana ni Ivory ang lahat ng kakayahan ni Fuyao. Siya ay tulad ng bagong hostel pagkatapos ng muling pagsilang ni Fuyao. Gayunpaman, sinabi niya na hindi ito magagawa, na naging dahilan upang hindi maunawaan ng Aaron. "Totoo bang hindi kayang harapin si Linlong? Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Aaron. Walang kamalay-malay na tinitingnan ni Ivory si Linlong, na ang malaking katawan ay nakakatakot at nakapalibot sa buong bundok ng Xuanyuan. Ang makapangyarihang mga hayop na ito ay matagal nang lumampas sa kapangyarihan ng mundo ng Xuanyuan. Hindi ito kabilang sa mundo ng Xuanyuan. Ang kapangyarihan nito ay madaling sirain ang mundo, at ang natural na sakuna ay walang kabuluhan dito. Sabi ni Ivory. Naririnig din ni Linlong ang dialogo ng dalawa. Nang marinig niya ang mga salita ni Ivory, tila nagpakita siya ng mapagmataas na ekspresyon at sinabi kay Aaron, "Mukhang mas may insight siya kaysa sa iyo. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, anumang daya ay walang kapangyarihan." Tuldok. Pabayaan ang natural na sakuna. Kahit na lahat ng malalakas na tao sa mundo ng Xuanyuan ay nabuhay muli, hindi ito maaaring magdulot ng banta sa akin, maliban kung, may mga tao sa mundong iyon, ngunit imposible. Hindi may tago ni Aaron ang kulay ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Alam niyang hindi siya maloloko ni Ivory, kaya ang bigat ng pangungusap na ito ay masyadong mabigat. Kung hindi mo kayang harapin si Linlong, Aaron ang mamamatay dito. At ngayon hindi lang siya ang mamamatay, kundi pati sina Yingxia at Hanayan ay hindi mailigtas ang kanilang buhay. "Bakit ka pumunta kung alam mong hindi mo kayang harapin?" Aaron ay hindi maintindihan ng pagtingin sa suying tag-araw, talagang hindi maintindihan kung bakit niya gustong gawin ito. Nagninangning ang mga mata ni Ivory. Pagpasok niya sa madilim na kagubatan, naisipan na niyang tanggapin ang resulta ng kamatayan. As for why she wants to come, of course, she is with Aaron. Kahit anong mangyari, magkakasama ang 3 miyembro ng pamilya natin, kahit mamatay sila. Sabi ni Ivory. Pero, napakabata pa ni Niner, paano niya at tayo ang makakayanan ang resulta? Sinabi ni Aaron na may mga galit, sa kanyang opinyon, hindi dapat maging irrational si Ivory, kung tutuusin, bata pa si Hanayan, paano siya magkakaroon ng puso na gawin ang ganitong uri ng bagay? Bumalik sa lagusan ng kalawakan ng lupa, sa bundok ng Xuanyuan, hindi ko inaasahan na kami ni Niner ay hindi na makakabalik.
Kahit na hindi kami mamatay kasama mo ngayon, pagkatapos mong mamatay, sisirain nito ang mundo ng Xuanyuan. Sa oras na iyon, mamamatay din kami ni Niner. Sabi ni Ivory. Aaron buntong hininga. Matagal na pala itong pinag-isipan ni Ivory, kaya lumabas siya kasama si Han Nayan. Marahil ay iniisip niya na kahit siya ay namamatay, ang tatlong miyembro ng kanyang pamilya ay dapat magkita. Sa pagkakataong ito, biglang tumawa si Linlong, anong tinatawa-tawa mo? Ang 3,000 ng Han ay hindi nakakaintindi ng magtanong ng paraan. Bakit tumatawa si Linlong? Siyempre, dahil ito sa mga salita ni Ivory. Dati, nagkamali itong akala na ang Aaron ay nagmula sa isang mas mataas na antas ng mundo, at kahit na may ilang takot sa Aaron. Ngayon mula sa bibig ni Ivory, alam nito na ang Aaron ay talagang nagmula sa isang mas mababang antas ng mundo sa malawak na sansinukob. Ang mundo ay matagal nang iniwan ng mga malalakas na practitioner paano ang mga tao mula sa lugar na ito ay karapat-dapat sa kanyang takot. Sa katunayan, ito ay isang lugar na puno ng basura hindi na angkop para sa paglilinang. Nag-aalala ako na nanggaling ka sa isang mas mataas na mundo. Siyempre, ito ay isang biro. Ang mundo ay hindi katulad ng mundo ng Xuanyuan. Ang bawat tao ay maaaring makakuha ng pagkakataon na magsanay, at ang kapaligiran ay talagang hindi angkop para sa pagsasanay, kaya sa ilang mga paraan, ang mundo ay mas mababa kaysa sa mundo ng Xuanyuan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay isang lugar ng basura. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!